po eh. Siguraduhin nyo lamang po na walang maibubulgar sa inyo ang tao. Siguro, asar na po itong asawa nung nagbigay sa akin ng information. Asawa po ito nagbigay ng information sa akin. At sabi ko nga sa kanya, kung ito ba ay ilalabas ko, ay willing ka ba? Or nakahanda ka ba na itong asawa mo ay makukulong? Sigurado ito dahil 13 years old lang pala itong bida natin ay binarbecue na nito. At pinapalitan lang daw po ng 1 kilong bigas dahil wala po talaga silang makain talaga. At alam po ito ng magulang. Alam daw po ng magulang. Imaginin mo. Tapos ngayon, naghihinhin-hinhinan. Yun pala, 13 years old lang pala, ilang bisis na pala, binarbecue. Grabe. Kung makapag-react na, kung makapagsabi ng minanyak siya, ganun-ganun na lang. Ay wala na palang mamanyakin sa iyo eh. Kaya pala, ganun na lang, kalakas ang loob na magsabi na kung ano-ano. Hanggang ngayon, pinapasaringan pa nila si Kuya Bal at ng Kalingap. Sabi ko nga sa inyo, kung ayaw mang gumanti sa inyo nitong mag-ama, ako ang gagawa ng paraan. Kagaya lang nito, lumabas ang katotohanan. Anyway, ito po ay tinawagan ko na po yung abogado ko. Mamaya pong alas 10 lang or alas 11, pupunta po rito yung abogado ko dahil pag-uusapan po namin ito. Dahil gusto ko pong ilabas ito at papangalanan ko ng diretso dito sa social media. Para kahit papaano ay makilala niyo na ang buong pamilya nito at siya mismo. Papangalanan ko ito. Sa ngayon, hindi pa. Kasi unang-una, wala tayong kasiguraduhan. Kaya nga kakausapin ko muna yung abogado ko. Ilalabas ko ito. Kung hindi man magmula sa akin, iba ang maglalabas nito. Okay guys, isa na muling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Sana man po ay dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong kuro-kuro, komento, opinion, at reaksyon tungkol nga po sa mga kaganapan, sa mainit na nagaganap po sa ating paligid na hanggang ngayon po ay hindi na matapos-tapos mga kalingap. So, nakalagay po sa ating pong thumbnail, ayaw tantanan po itong si Guapa o itong si Marimar mga kalingap. Lalo pa po yata lumalawig, lalo pa yatang humahaba po ang mga pangyayari. So hanggang kailan kaya ito mga kalingap? So hanggang durog na po sa aking palagay ay ewan ko lamang po mga kalingap, kasi ayon po doon sa sinasabi po ng ina ni Marimar, ay ang kanyang anak ay nagkaroon na po ng phobia, nagkaroon na po ng na-trauma na po, na parang ang sinasabi naman po ng ating masugid po na taga-subaybay ay hindi naman po. So bago po yan mga kalingap, tayo muna po ay magbibigay po guys sa at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At ang kilikin po natin, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, at siyempre sana po ay inyo rin pong takilikin ng munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, megalod shout out sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap, Reactor Partners, sa pamumuno po yan siyempre ng ating presidente, Javier De Leon, aka Virador, at ganun din po sa ating mga bagong talagang gobernador sa ating mga landing pad na meron po tayo sa ating bansa. Sana po ay inyo rin po silang tangkilikin, mga Kalingap Partners, Kalingap Charity Vloggers. So mga Kalingap, sa unahan po ng video ito mga Kalingap, nako, Diyos Maria Santissima, nakakapangilabot po talaga mga kalingap ang revelasyon po itong si Birana Files. Birana Files ba yan?
Berana Live Studio. So yan po yung si Mang Poboy na sinasabi po natin na sobra po kung magbigay po ng kanya pong reaction dito po kay Marimar. At dito nga po sa panibago po niyang reaction, mga kalingap, ay may matinding revelasyon na hindi maaaring hindi kayanin. Pero yung iba natutuwa, pero yung iba naman po ay para sa akin naman po maski papaano ay nakasama at minahal din po naman natin itong si Marimar. Pero para sa akin ay parang hindi naman po paniwala. Para sa akin mga kalingap, dahil hindi naman, wala po naman po tayong hawak na resibo, ay para sa akin ay parang hindi paniwala itong isinisiwalat nitong si Berana. So ngayon, pero dito sinasabi po niya mga kalingap ay may nagbigay po sa kanya ng impormasyon at mismo yung asawa ng bumarbecue. Yung term na ginamit po dyan ay binarbecue nung siya po ay 13 years old. Okay, so wala man pong siyang binabanggit na pangalan dito po sa kanya pong sinasabi. Pero halatang halata po naman natin mga kalinga kung sino po yung kanya pong tinutukoy. So sa edad na 13 anyos o sa 13 taon na edad ay binabarbecue kapalit daw po ang 1 kilong bigas. Nako po, napakahirap po yata itong paniwalaan mga kalingap. So anyway, hindi sa atin nagmula po itong revelasyon po na ito at kaya nga po nandyan po sa ating video, pero hindi ka paniwala para sa akin. At ito po, para sa akin ay ito po ay strategy. Ito po ay strategy po ng mga reactors, lalo na po itong mga reactors na hindi naman po direktang walang kinalaman direkta dito po sa Kalingap community. At sinasabi po niya dun sa mga nakaraan po niyang video ay siya po ay nagmamalasakit lamang kasi siyempre daw po kilala po niya ang founder po ng Kalingap. At doon po siya nagpo-focus doon sa ginawa po. Doon po siya naiinis, nagagalit. Doon sa ginawa po ng pamilyang ito na nagpatulpo, mga kalingap. So, pero ganun pa man po ang ginawa po ng pamilyang ito, nararapat ba na ito po ay gawing estilo, gawing strategy upang padapain, upang i-discredit ang dignidad o ang puri o para sirain ang puri po ng isang tao, mga kalingap. Ewan ko lang po kung paano ito ititake, mga kalingap. Hindi ko alam kung paano ititake ng pamilya kasi sinasabi nga, ulitin po natin na na-trauma na daw po, na-trauma, ano pa yung isa? Na-trauma at may phobia na po. Pero nakikita po natin naman ay maayos naman pong bardagulan po sa mga comment section. Nakita po naman natin kung paano po siya magkomento. So, ito dapat po mga kalingap ang binibigyan pansin ng kanya pong mga tagapagtanggol di umano. Tagapagtanggol. Tinatawagan po ang mga tagapagtanggol. Kayo ba ay pumapayag na ganito ang gawin sa inyo pong guwapa o sa inyong dalaga o sa inyong prinsesa na tinatawag? Okay. So ito'y demolition job para sa akin, mga kalingap. Ito ay intensyon na sirain. Hindi natin alam kung may katotohanan itong kanya pong binibintang o isinisiwalat na ito. Pero para sa akin, mga kalingap, ay maliwanag na ang kanya pong layunin ay upang siraan. Bukod po doon sa pagkakaroon po ng Diyos ay yung sirain yung credibility ni Marimar dito po, mga kalingap. Okay? So ngayon, ang itinuturo po diyan na may kasalanan ay itong nakapaligid. Kasi nga sinasabi po natin, alam po sa ibang content po natin, nasabi po natin, ako po ay naniniwala, para sa akin, ako po ay naniniwala na ang may
may gawa or isa sa mga dahilan na bakit nagkakaganito po ay nang dahil po sa sulsol. Nasabi ko na po yan sa ibang content, mga kalingap. Dahil sa buyo o dahil po sa sulsol po ng mga nakapaligid at dahil po doon sa kagustuhan nitong mga nasa kapaligid po niya na ano tawag po diyan, makapaghiganti upang makapaghiganti po dito sa community na kinabibilangan nila dati dahil sa kanila pong galit. Pinapairal po nila yung galit. Ano ba yung ikinagagalit nila nang sila po ay tinanggal kasi hindi naman po pwede na kasi yung sinasabi po ni Marimar na dahilan po matindi po yun, mga kalingap, para sa akin din yung bintang po niya doon sa dati po niyang kalab team hindi natin po dapat baliwalain kung talagang may pangyayaring ganyan, mga kalingap. Seryosong bagay po ito, mga kalingap, pero kaya po matindi yung paniniwala po natin na ito ay ginawa dahil po ito ay resulta ng panunulsol ng mga nakapaligid, sapagkat bakit itinaon pa na may pangyayari doon sa mga taong may galit po sa kalingap, itinaon pa ito na ilabas itong sitwasyon po na ito, mga kalingap. Okay? So dapat siguro yung akusasyon po na yon doon sa kanyang kalab team ay hiniwalay at iba rin po yung issue tungkol po kay Kuya Balit. Yun po kasi yun na hindi matanggap ng ating mga kalingap supporters. Yung pagpapatulpo, okay, yan na ka na naman, maestro hindi ba pwedeng wala ba silang karapatan na magpatulpo? Nararamdaman po nila base po doon sa ating sabihin po nila karapatan po nila yan sapagkat sila po ay nasasaktan na po, nababalahuran na po sila masyado. Okay? So siguro kung totoo man o kung ang feeling po naman nila ay itong si Kuya Bal ang dahilan bakit na-trigger ang itong itong mga viewers, itong mga basers na makapagsalita ng hindi magaganda laban po kay Marimar, madali po yan pag-usapan, hindi po ba? Doon sa kagaya po yung iniisip po kay doon sa kay Baby Boy, di ba? Napag-usapan, so ibig sabihin nung huling pag-uusap ay natanggap po naman nila, mga kalingap. So mas lalo pa yung issue na hindi dapat tanggapin. Pero itong pangyayari po na sinasabi po nila, nasaktan po sila dahil itong si Kuya Bal ay siya po ang nagiging dahilan upang sila po ay mabalakura, ay pwede naman din pong pag-usapan na hindi doon pinaabot, mga kalingap, doon sa tulpo. Yung sa ngayon, tanggapin po ninyo kung ano po yung na opinion, kung ano po yung pagtatanggol na gustong gawin ng mga taong gustong magtanggol po sa kalingap at the same time po mismo kay Kuya Bal. Gaya po nitong tao na ito, mga kalingap, itong tao na ito ay nakikisaw-saw lamang din po, nakagaya ko, pero para sa akin medyo sumobra na po. Okay, so ang isa pong nakikita ko po rito, mga kalingap, upang tumigil na po ito, sana po ay gawin na. Sana po ay isakatuparan na po yung sinasabing kinakailangan mag-usap na po sila sa tamang korte. At unang muna ay ito po sa barangay. At nang sa ganon, ay mapag-usapan na po, mailatag na po ang mga gusto ng bawat panig. At the same time po, mas maganda rin po siguro, mga kalingap, dahil ang sympathy po talaga dito, ang sympathy po ng tao, ang sympathy ng tao dito ay hindi napunta po doon sa beneficiary na alam po naman natin na minahal po natin, kinaawaan po ng marami, kaya nga po maraming naging sponsor. Pero saan napunta po yung sympathy? Di ba? Kay Kuya Bal. Kasi bilang kulturang Pilipino, itong tayong mga Pilipino kasi ay mapag-ano tayo sa mapagtanaw na utang na loob po tayo. Kaya nga,
yan ang parating namumutawi, yan ang parating natin nakikitang mga komento, na talagang walang utang na loob, walang kamataayang utang na loob. Kasi sabi ko nga, kulturang Pilipino ay mapagtanaw po tayo ng utang na loob. At yung itong ginawa po ng pamilyang ito na sila po ay natulungan na po, na sila po ay naiangat, maski sabihin pa ninyo na hindi lahat ay ang kalingap ang tumulong, pero sila po yung sila po yung paraan na kayo po ay nakilala po sa makatuwid, kayo rin po ay may utang na loob, or kayo po ay natulungan talaga sa ngalan po ng kalingap, maski sabihin po natin sponsor po ng karamihan po dyan, ay sa ngalan po ng kalingap, yung sponsor po na yan, mga kalingap. So ngayon, hindi lamang po yung dalawang na yan na sinasabing nagsusulsul, ay dumagdag pa po mga kalingap yung mga dating may galit sa kalingap. Gaya po niyan, yung isa po dyan na nasa thumbnail po natin, mga kalingap. At hindi lamang po silang tatlo, kundi lahat po na mayroon na pong yung may mga galit sa kalingap ay nariyan na po, na hindi po nila iniisip. Ito po ay itinutulak nila, ginagamit po nila itong batang ito o itong pamilyang ito iba na pambala. Ginagamit nila pong pambala upang pabagsakin. Yung layunin po nila na pabagsakin ang kalingap. Sana po pinag-isipan po ninyo, kagaya ngayon po sa mga nangyayari na ito, na kadalagang tao, kadalagang bata, kadalagang tao ay sinisira. Maliban lamang kung kagaya po natin na malawak po yung pag-iisip natin, na alam po natin na ito ay paninira lamang, papaano na lamang po itong mga makakapanood itong video po ng Mr. Cowboy. Sa lawak po ng social media at nagpara kabit-kabit na po yan, na-share na rin po yan, papaano na lamang po kung hindi rin na maunawaan po na ito ay isang estilo ng paninira, at ito po, sila po ay maniwala doon sa isinisiwalat nitong Mr. Cowboy na ito. So kawawa po itong batang ito. So mga kalingap, kayo po na nasa likod, maski sabihin niyo po, i-deny man po ninyo, idinidiin po ninyo na wala kayong kinalaman, ay sana po ay wag niyong gamitin itong batang ito na ipang-front para sa inyong personal na kapakanan. Maawa naman po kayo dito sa batang ito, ay binabalakunan na po masyado dito sa social media. Sana ito po ay pinag-isipan din po. Ito na po yung resulta dun sa inyo pong pagtutulak sa batang ito na lumaban. Okay, so anong resulta? Kayo, at least kayo, kayang-kaya po ninyo. Ngayon, may narinig pa po ako ngayon na yung kanyang scouter sinasabing sanay na sa baser. Hindi sa ganun nakakahiya. Doon sa mga kakilala mo niya, yung mga kababata po niya dyan sa lugar na yan, papaano na lamang po ang pag-aaral ng bata noong panahon na wala pa itong pangyayari na ito. Pagka may nangbabas po sa bata na yan, ay dinidepensahan po natin, na sinasabi po natin na baka ma-stress itong batang ito, ay kung ano pa ang mangyari sa kanya, kawawa naman po siya, hindi may pagpatuloy ang kanyang pag-aaral, masayang po ang kanyang kinabukasan. O ngayon, sa inyong pagtutulak sa batang ito na lumaban sa kalingap, sa paggamit nyo sa batang ito para sa inyong pasariling kapakanan, nahiyain ang kalingap at pabagsakin ang founder po ng kalingap, hindi nyo alam, malamang alam din po ninyo na nagagamit nyo na itong batang ito, pero na umiibabaw pa rin po yung inyong kagustuhan na kayo po ay makaganti sa kalingap. So dito dapat mga kalingap, itong si Guapa o itong si Marimar at ang pamilya nito ay dapat makakapag-isip na rin po. Kayo po ay gumawa ng paraan to reach out, Kuya Bal, at pag-usapan po ninyo. Siguro iyan po yung the best na mangyari ngayon. Na kayo po ay magpakita ng kababaan loob,
kayo po ay pumunta doon, pag-usapan po ninyo. Hindi yung parabagang kayo po ay nagmamalaki rin no, sa inyong mga pananagot. Ay, pagsasagot-sagot po parang kayo po ay nagmamalaki na rin. Alalahanin niyo po, sila po ay nakatulong sa inyo, maski sabihin po ninyo, hindi naman lahat ay itinulong po nila. Sila po ang daan upang kayo po ay natulungan ng maraming sponsor. Huwag tayong magmamalaki. Kaya tingnan po ninyo, unless kung gusto rin po ninyo yung nagaganap ngayon sa panahon na ito, maski sabihin po ninyo, gusto po ninyo ang manahimik na, gusto ninyo ang peace of mind, pero hanggat hindi nyo ginagawa na kayo po ay magpagumbaba at pumunta, manihok luod ba? Tawag po dyan mga kalingap, na kayo po ay mag-reach out kay Kuya Bal at pag-usapan ng mga bagay-bagay, walang katapusan nito. Huwag niyong intindihin o huwag niyo na pong pagbigyan pa itong mga taong nagtutulak sa inyo na gagamitin lamang po kayo laban para sa kanilang sariling interes, laban sa kalingap. Okay? So, yan po yung ating opinion lamang. So, muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab. At sana po inyo rin po tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.